Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon nga po sa ating European Center, so expected nga natin bukas ng umaga ay posibleng pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at again no, bahagyang angat yung kanyang magiging direksyon as of latest update ng European Center. Pero magiging apektado pa rin po ang parte ng eastern section ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Kaya mag-ingat pa rin tayo at hindi lang po yung parte ng ating extreme Northern Luzon dahil mag-ingat din po yung nasa western section ng ating bansa including Metro Manila dahil posible nga po nitong hatakin yung habagat na posibleng magdulot naman ng pagulan sa ating bansa. Sa ngayon nga po, posibleng makaranas ng mga pag-ulan ang parte ng Mindanao at western section ng Visayas at ilang bahagi ng Central Luzon. May mga isolated rain shower po tayo dyan. Ganon din po sa may parte ng Palawan, may mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Ito nga pong bagyo na ito ay inaasahan natin no, na mas lalakas pa sa mga susunod na araw at posibleng umabot po ito sa typhoon category. At mababa pa rin naman ang tsansa nito na magkaroon ng landfall scenario. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, ito nga po yung magiging possible scenario nitong bagyo. So, expected nga natin na bukas ng umaga, asahan na nga po natin na ito'y posibleng pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility at wala pa naman po yan magiging direktang epekto sa ating bansa. Pero pagdating po ng gabi, medyo mabilis yung kanyang pagtakbo. Ito po ay nasa northeastern section na nga po dito sa may parte ng Isabela. At kung mapapansin nyo nga po, posible makaranas ng pagulan ang bahagi ng Bicol Region at ilang bahagi po ng Visayas dahil nga po dito sa paghatak nito sa habagat. At pagdating naman po ng June 22, ng umaga, medyo babagal naman yung pagkilos nito. So, asahan pa rin po natin. Magkakaroon ng mga isolated rain showers sa may eastern section ng Visayas at ng Bicol Region. At asahan din natin may mga pabugso-bugso tayo ng hangin dyan dahil nga dito sa diametro nitong bagyong ito. Pagdating po ng gabi ng June 22, expected natin nasa parte na po yan ng northeastern portion ng Cagayan Valley at asahan naman po natin na magkakaroon ng mga pag-ulan pa rin ang western section ng ating bansa. By June 23, so expected natin by June 23 ng umaga, medyo babagal yung pagkilos niyan at pagdating naman po ng June 23 ng gabi, nasa eastern section na po yan ng extreme northern Luzon. At dito nga po makikita naman natin mababa ang tsansa ng landfall scenario. Pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil yung western section nga po ng ating bansa ay makakaranas po ng mga pag-ulan dahil nga sa paghatak nito sa may habagat. Pagdating naman po ng June 25, ito po dahan-dahan po yan hihina. Ito po ay posibleng bumaba hanggang sa tropical depression na lamang at pagdating po ng gabi ng June 25, ito po ay nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang tropical depression at yung habagat naman ay magpapaulan yan sa western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng June 26, asahan po natin na ito po ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at expected naman po natin may mga tsansa naman po tayo ng pagulan ng gabi, lalong-lalo na nga po dito sa may parte ng Luzon, sa may parte ng Mindanao at eastern section ng Visayas. May possible low pressure area po tayong mabubuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility pero mababa naman ang tsansa niyan na maging bagyo sa ngayon. At pagdating naman po ng June 28, expected po natin may mga tsansa
ng pag-ulan sa parte ng Metro Manila, Mindoro Provinces, Bicol Region at dahil po yan sa habagat. Pagdating naman po ng June 28 ng gabi, mataas pa rin ang tsansa ng pagulan ng western section ng ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan dahil posible nga na naman tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At pagdating naman po ng June 29 ng gabi, mataas ang tsansa na may mga malalakas na pagulan sa parte ng Bicol Region. Dito po sa may Central Luzon, kasama po ang Metro Manila at dito nga po sa may western section ng ating bansa, sa may parte nga po ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Ilocos Region ay mataas ang tsansa ng mga pagulan. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili po tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung mga posible pang senaryo ng itong bagyo na papasok sa ating bansa dahil malayo pa nga ito, marami pang posibilidad na pagbabago sa kanyang direksyon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.